Adlaw mga ka-farmers. So nato diri sa ato ang area sa ato ang para ang palaya next cropping mga ka-farmers. So karon humana naman nato ni siya og daro mga ka-farmers. Ang sunod natong gibuhat is nagbasal application ta gamit ang iti sa manok, no? So old stock na ni mga ka-farmers, medyo bugnaw na ni ato ang gigamit sa layer nga iti mga ka-farmers. Niya bali ang ato ang paagi ni 10 to 15 meters usa ka sako atong gigamit mga ka-farmers. So dako gini atong area kay nihurutaan ni og 75 ka sako mga ka-farmers nga atong nayagyag diri. So dito. So ato ni siya pag-andam-andam mga ka-farmers sa sunod ra pod nga cropping para sakto ang kondisyon sa atong yuta o makapabugnaw nato ang abono mga ka-farmers. So dili na to dalion og tanom aron sa nindot pud ang resulta sa atong tanom puhon kung makatanom na ta mga ka-farmers. So kini nga area din atuan ni siyang gitamnan og talong before. Last na to nga tanom ani is talong, then aton lang gi ahat og ibot kay wa naman siya ni perform. So mo ni makita diri atong mga sanga-sanga sa atong talong mga ka-farmers. So sa land preparation mga ka-farmers sa ampalaya farming, ang hinahanglan kita og una nato pagabuhaton is mag-andam kita og daghan nga iti kaysa ako nang gikaingon every 10 to 15 meters mga ka-farmers. Example, ang kato nga area diha is 15 meters, ibutan to 20 meters. Kini mga 20 mga ka-farmers nakahurot mi og duha ka sako diha. So diri sa among area sa Cebu mga ka-farmers, bali tag 100 per sack ang among chicken dung. So mahal gid siya pero sulit pod mga ka-farmers kay layer man gid siya. So medyo bugnaw na siya daan og dili na ka siya init. O in kaso og kulang-kulang tag ulan sa atong area, pwede ra nato ni mapugos og moving forward sa another basal application para maghimo na ta og planting mga ka-farmers. Okay, so medyo dako-dako na atong area karon mga ka-farmers. Hopefully may ulan ato na po ning daruhon mga ka-farmers. Okay, so ini ato ang area karon. Bali naapod tay bagong gitanom 15 days pero wala na nato gi-vlog mga ka-farmers. Wala pa nato na update dito nga area. Yan ato pod nga old nga ampalaya, ni perform pa ginagmay. Mao na nga ni moving forward lang ta mga ka-farmers aron dili ta malangay og dire-diretso ang ato ang pagtanom sa ampalaya kay dili magidi kalikay mga digidi kalimod mga ka-farmers na ang ampalaya farming mo nag-bread and butter nako mga ka-farmers. So first choice gid ang ampalaya farming tungod kay dako man iyang kitaan, bisan pa og dako siya og gasto mga ka-farmers pero dako pud ang kitaan niya. So nalang gyapon tay masobra kumpara sa mga other high value crops mga ka-farmers nga dako po ang kitaan pero taas ka og panahon sa maghulat sa antod siya mobunga mga ka-farmers. Dili parehas sa ampalaya nga within 35 days 38 to 45 days mag-harvest na gid ka. Okay, so ato ang moto mga ka-farmers nga naghinay na tagpananom og saging diri sa to ang area nga makita nga nabuhi ng mga saging atong ipagtanom tungod kay magamit jud kini mga ka-farmers sa umaabot nga mga panahon kung in kaso nanatay ampalaya gamit kay ni siya pag saking sa ampalaya. So okay, going back sa ato ang topic mga ka-farmers dire. So basal application mga ka-farmers, una pa nato siyang steps, no. So daghan pa kay pamaagi ni nga pagpreparar sa atong yuta unsaon nga himo nga kondisyon ang atong yuta. So karon ang first step natong gibuhat mga ka-farmers is nagbasal application ta gamit og chicken dung. Then i-replowing na nato ni 2 times 3 times ang pag-replowing ani mga ka-farmers. Then
depende sa kondisyon sa yuta o sa abono kung na decay na ba siya gid mga ka-farmers, medyo nalata na siya, na-decompose na-decompose na mga farmers, una patamog mag-proceed sa another procedure na pod ang paghimo og bed or pag-platting. Then during platting mga ka-farmers, dyan na punta magbutang na punta og commercial nga fertilizer, mga synthetic mga ka-farmers. Okay, so diri na lang ta ko to mga farmers, mo na natong update sa to ang basal application para sa tong ampalaya.